This is no fairy tale. Ang pelikulang In the Lost Lands ay pinagbibidahan ng dalawang sikat na Hollywood artist na sina Milla Jovovich at Dave Bautista. This thing has never worked. Si Milla Jovovich ay sumikat o mas nakilala sa iba't ibang serye ng pelikulang Resident Evil. Naging bida rin siya sa iba't ibang pelikula kagaya ng Monster Hunter at Survivor. Habang si Dave Bautista naman ay sa isang sikat na action movie na Escape Plan kasama si Sylvester Stallone at si 007 sa pelikulang Spectre noong 2015. Kaya't ang pagsasama ng dalawang action stars na ito ay talaga namang magbibigay sa atin ng kapanapanibik na pelikula. Ang kwento ay nagsimula sa pagpapakita na bihag ng simbahan si Gray. Sandali, para sa paglilinaw, ang simbahan ay ang kanang-kamay ng reyna sa pagpapatupad ng batas, habang si Gray naman ay isa sa pangunahing karakter na ginagampanan ni Milla Jovovich. Balikan natin ang kwento. Si Gray ay nakatakdang bitayin gamit ang lubid sa pamumuno ng tinatawag nilang The Enforcer. Gray ay bibitayin dahil sa paniniwala ng simbahan na siya ay isang mangkukulam. Subalit dahil sa angking kakayahan ni Gray, ay madali niyang natakasan ang pagbitay sa kanya at isa-isa niyang napatay ang mga alagad ng simbahan maliban sa Enforcer. Agad na bumalik si Gray sa kanyang lugar upang magpahinga at sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang reyna para sa isang kahilingan. Niling ng reyna kay Gray na tulungan siyang maging isang mabangis na halimaw na maihahalin tulad sa isang lobo. Gray ay isang mangkukulam na hindi marunong tumanggi sa hiling ng sinuman. Kaya agad niya itong tinanggap at pinangakuan ng reyna na makukuha niya ang kanyang hiling pagsapit ng full moon. Sinabi rin niya na maghahanap siya ng isang hunter para makasama sa paghahanap sa halimaw na nais niyang makuha ang kapangyarihan. Pagkatapos ay agad na nagtungo si Gray kay Boyce. Si Boyce ay isang hunter na walang pinatatakutan. May angking galing sa pakikipaglaban at higit sa lahat, alam niya ang kinaroroonan ng halimaw. Hindi nagdalawang isip na sumama si Boyce sa alok ni Gray dahil sa isang pambihirang orasan na magiging kabayaran para sa kanyang serbisyo, oras na mahanap nila ang kinaroroonan ng halimaw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang enforcer ng simbahan at nagkaroon ng matinding labanan. Subalit kalaunan ay nakaalis pa rin ng ligtas sina Gray at Boyce. Patuloy pa rin silang hinabol ng enforcer at ang mga alagad ng simbahan. Kaya't napagdesisyon na ni Gray na tapusin na ang habulan upang wala na silang isipin kundi ang paghahanap sa halimaw. Nagpahabol si Gray sa riles ng tren at nalinglang niya ang enforcer na patuloy siyang sundan patungo sa putol na riles upang mahulog ang tren sa isang malalim na bangin. Naging matagumpay ang pagkahulog ng tren ng enforcer at mga tauhan ng simbahan sa bangin, kaya itinuloy na nila ang kanilang paglalakbay. Sa pagtuloy nilang paglalakbay ay nakaharap din nila ang mga itim na digmo. Apoy lamang ang kanilang tanging kinatatakutan, kaya lumikha si Gray ng isang malaking ilusyon ng apoy at di nagtagal ay natalo rin nila ang mga itim na demonyo. Salamat at umabot ka sa puntong ito, kaibigan. Kung mahilig ka sa mga videos na kagaya nito, pakiclick mo naman ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pang videos. It will be so much appreciated. Salamat! Pagkatapos ng maapoy na laban ay kaagad na dumiretso sina Gray at Boyce sa Skull River. Isang malungkot na lugar na puno ng mga buto ng namatay na biktima. Nakaramdam si Boyce ng panganib, kaya't hinimok niya ng pag-urong si Gray. Subalit, iginiit ni Gray na buo na ang kanyang desisyon. Papalapit na ang full moon, kaya naghandang mabuti si Gray para sa kanyang papalapit na laban. Pagkalipas ng ilang sandali, ang buong buwan ay lumabas na. Napagtanto ni Gray ang katotohanan na ang kanyang hinahanap ay kasama na para niya noong mga nakalipas na araw pa.
At tuluyan na nga nagpagong anyo si Boyce patungo sa isang halimaw na hinahanap ni Gray. Nagkaroon ng intense na paglalaban ng dalawa hanggang sa mapapagsak at mapatulid ni Gray ang halimaw gamit ang kanyang ilusyon at matatalim na kukong sandata. Paggising ni Boyce ay ipinagtapat ni Gray na nilagyan niya ng palihim ng pilak ang loob ng sugat nito noong tinahin niya ang sugat na dulot ng pagbaril sa kanya ng enforcer. Ang pilak ay nagsilbing isang kahinaan para kay Boyce. Habang naghahanda si Gray na tapusin si Boyce ay nagpahayag ito ng isang kahilingan. I want us to be together. I want us to... Hiniling niya na manatili sa tabi ni Gray, maglibot at mangaso ng magkasama upang wala sa kanila ang mag-isa. Nakakagulat man para kay Gray ang kahilingang ito, ay kaagad siyang pumayag. Pumayag siya hindi lang dahil sa wala siyang karapatan na tumanggi sa hiling ng sinuman, kundi dahil gusto niya rin yun. Pagkalipas ng ilang sandali, ay agad na umalis si Gray patungo sa Reyna, dala-dala ang kanyang ipinangako na kasangkapan upang maisakatuparan ang kahilingan ng Reyna. Subalit ang pagdating ni Gray sa kaharian ng Reyna ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga alipin upang mag-aklas. Sa gitna ng kaguluhan ay ibinagsak ng mga rebelde ang malaking krus sa gitna ng simbahan at nagpatuloy ang patayan at karahasan. Sa kabilang dako naman ay ibinigay na ni Gray kay Jerais ang balat ng halimaw na magbibigay sa Reyna ng kanyang kapangyarihan. Subalit nang matanggap ng Reyna ang balat ng halimaw ay pumalaho ito sa pagiyak dahil alam niya na ito ay galing kay Boyce na kanyang kasintahan. Ang kanyang pangarap na maging isang halimaw at ibahagi ang kapalaran na iyon kay Boyce ay naglaho na. Kasabay nito ay inakusahan ni Jerais si Boyce ng pagbaluktot sa kaisipan ng Reyna. Ngunit napagtanto ng Reyna na sa Jerais ang tunay na nagmanipula sa kanya. Sa isang biglang pagsiklab ng galit, sinaksak niya ito sa lieg gamit ang isang hairpin na agad niyang ikinamatay. Sinamantala ng mga rebelde ang sandali at agad na sumugod sa palasyo. Kasabay nito, nagsimulang manginig ang libingan ni Boyce. Bumalik siya, muling nabuhay at natagpuan si Gray. Dumating siya na may paghihiganti sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya nakakilos, inihayag ni Gray na palagi niyang alam na siya ang lihim na kasintahan ng Reyna. Sinabi rin ni Gray na lahat ng kanyang ginawa ay bahagi ng isang plano upang pasiklabi ang rebelyon at ibagsak ang mapang-aping pamumuno ng Reyna at ng simbahan. Pero tinitiyak niya na mabubuhay si Boyce sa lahat ng ito. Sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag ay kinalabit pa rin ni Boyce ang gatilyo ng baril na nakatutok kay Gray. Subalit hindi ito pumutok. Pagkatapos ay agad na sumugod si Boyce gamit ang patalim, subalit nakailag si Gray. Napatigil ang dalawa at nakadirekta ang mga mata sa isa't isa. Sa sandaling yun ay ipinaalaala ni Gray ang dating kahilingan ni Boyce. Naging malinaw na kay Boyce ang lahat. Ibinaba nila ang kanilang mga sandata at simula noon, sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa peligrosong Loxland.